Hello, magandang araw mga farmland. So ngayon po ay nandito kami sa Nagcarlan, Laguna, sa barangay po ng Kabubuhayan, Nagcarlan, Laguna. And ipapakita ko po sa inyong property. Ayan po. At saka po yung kapaligiran dito. So nandito po yung boundary ng property. Yung malaking puno po yan po ay outside na po nung lupa. So ito yung bakod. Yan. Dito sa area na ito ay nasira na nga lang po yung bakod niya. And then, ito po yung view. Bundok po ng Kalawan. Yung Kalisungan Mount po. Yan. So, along Barangay Road din po. Pero dito po sa area ay rough road. So, pero pasok po yung sasakyan. Yan. Estimated po na layo sa National Road po ay so, ayan mga farmland. Ito po ay along Barangay Road po at ang layo po nito sa National Road estimated po ay 1 kilometer. And then from doon naman sa putol na semento, estimated po is mga 300 meters po. So mga farmland, ang frontage po ng property ay almost 100 meters frontage po. So madami pong tanim, meron nga din pong sapa sa ibaba. Madami po itong tanim na fruit bearing tulad po ng lansones, santol, meron ding mga saging at mga langka. So itong mga farmland ay accessible naman po ng sasakyan kasi matigas naman po itong nakalatag na mga bato dito. So ito po yung kapaligiran dito, meron din pong mga kalapit bahay dito at kanya-kanya din pong farm lot. So yon, kitang-kita nga po ang Mount Kalisungan. So mountain view po, overlooking then and mountain view. Ito mga farmland ay 1.3 hectares po na clean title property. So buhay po yung nakapangalan sa titulo. At ang kagandahan po mga farmland, kahit pa paano meron na din po ditong kubo or pahingahan yung may-ari ng lupa. So ayan, medyo nakikita na po natin ang view kasi ang nagliliwanag na po ang kaulapan. Ayan. Ito po yung katapat niya, farm lot din po. So, tahimik dito mga ka-farmland. At ang property po ay mix po. May flat and slope. Yan. Ayan po yung kanilang pahingahan dito. So, ito po ay, ang ginawa po ng may-ari ng lupa ay kawayan yung kanyang ipinangbakod. Yan. So, ayan yung view. Kitang-kita po dyan ang may mga mountain tsaka po yung bayan. So mga farmland, ito po yung boundaryhan ng property. Yan, paibaba po doon. Pababa. So ayan, ayan po yung gate. So ito po yung boundaryhan ng property. Yan. Yan po yung katapat na farm lot. Pasok po tayo dito sa loob ng property. Ito po, inahis po ito ng may-ari ng lupa para nakakapasok po yung sasakyan. Ito po mga farmland ay 1.3 hectares na titulado po at 1,000 pesos per square meter. Ayan. Malinis naman po dito sa area, dito sa property at kaunting mower lang po. So ayan, nakikita nyo madami po siyang prutas. Ang ginhawa pati, ang lamig. May mga nyog. Siguro po, ito po ay more or less po nasa 300 puno ng lansones. And then, meron nga din pong mga saba.
Ito po, banayad yung pagka-slope niya, yung rolling. And yun po, mayroon pong patag dun sa area sa ibaba. Mga farmland, may bakod po ito. Ang ibinakod po ni ma'am dito ay yung buo na kawayan. Maganda po itong gawing retirement home, farm lot, bahay bakasyunan, and pwede din pong gawing resort, private resort, depende po sa makakabili ng lupa. So kung ang makakabili po ay mahilig po sa mag-swimming or gawing resort, pwede po dyan. Pwede pong gumawa diyan ng mini swimming pool or depende po nga sa kagustuhan ng magiging buyer nitong property. So sa ngayon po, dito po sa area nito ay hayan po yung bakod. Yan. Kitang-kita nyo naman po, sobrang dami po ng tanim. Ayan po si kuya yung nagbabantay. Meron po ditong suha or lukban. Kuya, madami ding naaani na ano dito? Na lansones? Pinapapakayaw nyo? Hindi po, pinapadala po ko kay ma'am. Dami pong puno. Ano po? 800 po yan. Ilan po? 800 mahigit. Okay po. Sige po. Mga farmland, meron pong pagkakamali sa aking nasabi. Pakirinig ko po kasi ay 300. 800 daw po palang puno ng lansones. Kaya pala nagtataka ako sa sobrang dami sa isip ko kanina. Bakit parang sobra sa 300? Ayan mga ka-farmland. Inuulit ko po. Pasensya na po. Tao lang. Nagkakamali din. Kamali akong pandinig. Ito po ay 800 puno ng lansones. More or less mga ka-farmland. Tapos may mga buko na din po na napapakinabangan. Yung mga nyog. Yung mga saging na saba. Yung mga langka. So matatanda na. At ito po ay may mangga, may santol bangkok. So ang nakatanim daw po dito ay mga santol bangkok. Yun nga lang mga farmland, kailangan lang pong i-repair ang bakod. Kasi po ang ginamit ni ma'am is kawayan. Native ang style nito. Yun nga lang po ay binukbok na or inanay na. So kailangan lang po na palitan. Meron po itong sapa sa ibaba ng property at aking pupuntahan doon mga ka-farmland. So, ililibot ko lang kayo dito sa area ng 1.3 hectares. Ito po ay located po sa Barangay Kabubuhayan po ng Nagcarlan, Laguna. Mga ka-farmland, para po sa inyong kaalaman, ang Nagcarlan, Laguna po ay kalapit bayan po ng Liliw, Laguna. At saka po ng San Pablo, Laguna. So marami ding way po dyan, papunta po ng ibang bayan. So ang Nagcarlan po ay mataas na lugar, so ito po ay flood free. At isa din po ito sa sobrang lamig ng klima kasi nandyan lang din po banda diyan ang Mount Banahaw. At ito po ay kilala nga po sa Panay Lanzones. Ayan. So, pababa po tayo dun sa kabilang dulo. Susubukan ko pong maipakita sa inyo yung mga boundaryhan ng property. Kasi, base dito sa aking napuntahan po, may bakod. Ito po ay kasalukuyan pong dinodrone ng aming piloto para maipakita ko po sa inyo ang aerial shot o drone shot po ng property. Pero hindi nga daw po masyadong makita kasi sa sobrang dami ng tanim na puno.
Malamig dito sa bayan ng Nagcarlan. And mga farmland, madami ding way po daan dito papuntang Nagcarlan. Pwede kang dyan dumaan sa Kalumpang Nagcarlan. Pwede ka din po dyan sa Liliw. And then, pwede din po naman diyan sa may Manaol. Labas po ng Kalawan, Laguna. And pwede po from San Pablo. At estimated po naman, nalayo po nito sa bayan ng Nagcarlan, Laguna is nasa 5 kilometers po. And from dyan naman sa Kapitolyo ng Santa Cruz, estimated po mga 5 to 6 kilometers from dito mga ka-farmland. Yan. So, ito po, nandito po ako sa ibabang bahagi ng property at dito po ay medyo flat na po dito. Flat na dito sa bandang area na ito. Ayan o, ang dami pong tanim. And meron pong mga bagong tubo pa din. Tapos may guyabano. Madami din siyang guyabano at langka. So, pababa po siya. Ipapakita ko po sa inyo dun sa area doon. Ayan si Mr. Ka-Farmland at ako po tinutulungan mag-video dito sa property. Kahit po madami na siyang tanim na lansones, may area pa po kung saan pwede nyo pong itanim pa yung mga iba pong fruit bearing na gusto nyo idagdag. Kasi ang lansones po ay pataas. So, ang yabong po ng mga puno niya ay sa itaas. So, kung gusto nyo pong lagyan ng mangustin or ng kalamansi, pwede pa po. Pwede nyo pa pong singitan. Ito po ay income generating. Yun nga lang po mga farmland is once a year lang po kasi ang bunga ng lansones ko. So kung mag-harvest po, isang beses lang po sa isang taon. Flat po dito. So nandun po yung yung kubo ni Mami, yung ginawa niyang bahay or pahingahan dito sa property at mamaya po papasukin natin yun, ihuhuli ko na lang po. So inililibot ko lang po kayo dito po sa kabuuan ng 1.3 hectares located po sa Barangay Kabubuhayan po ng Nagcarlan, Laguna. Clean title po, 1,000 pesos per square meter. Yun po naman ay negotiable. Ayan, so dito mga farmland, patag na po dito. Ayan o, kitang-kita nyo naman po, pagka dami-dami pong tanim na lansones. Pasensya na po, ako'y paulit-ulit para sa aking mga viewers kasi talagang ako po'y natutuwa. Ayan, mga ka-farmland, sa kalapit na ng property po, meron pong nakatira dyan, meron din pong bahay dyan. At ayan po yung may bakod na pader po sila. Yun po yung boundaryhan. Tapos dito, ayun naman po yung boundaryhan ng property. O hanggang dito po talagang mga ka-farmland ay punong-puno po ng pananim. So nakakatuwa. Ayan o, kitang-kita naman po yung bakod. So yun po yung boundaryhan ng property. And about po sa copy ng title, mamaya po mag-uusap po kami nung may-ari ng lupa, pati po sa shape po nitong property. So nandyan po yung sapa sa ibaba. Ang lakas po ng signal ng internet connection tsaka po ng cellphone. So yan, may bakod po doon. Kitang-kita po. Dadalhin ko kayo doon sa kabilang area.
So, ang source po ng tubig dito is bukal. So, kakabitan na lang po ng pump para po mapapunta po doon sa bahay na tinutuluyan pag nandito ang may-ari ng farm. So, mga ka-farmland, kitang-kita naman po ninyo. O, ayan po yung bakod. Yan po yung boundaryhan nila nitong kabilang lote. Meron po silang kakao. Ito po yung boundary ng property at mukhang hindi pa po tapos magpabakod. Yan. Ito po. Yan po mga farmland ay diretso na hanggang doon sa ibaba. May linya po ng kuryente at ang source nga po ng tubig ay naandyan po sa paibaba. So titingnan po natin kung nasaan po yung bukal. So maganda nga po pag maggagawan nyo ng swimming pool libre na po ang tubig. Ang kailangan lang po ay paakyatin. So gagamit lang po tayo ng kuryente. Lalagyan na lang daw po ng pump ng motor kasi iniaayos na nila. So ayan po yung boundaryhan nila. Bahagya lang po ang pagka-rolling nitong property. So hindi siya talaga sobrang tarik. Yan po. Ayan po naman yung boundary dun sa kabila. Yan. So kaya pala naman nalibot ni ma'am ng kawayan itong kanyang property. Ay ayan po, madami po siyang puno ng kawayan. So ayan po yung kabilang boundary, bakod. Kabila po sa labas ng bakod ay taniman po ng ampalaya. Ayan, yan pong mangga ay pasok pa po sa loob ng property. At yung malalaking puno ng antipolo. Inuulit ko mga ka-farmland, ito po ay 1.3 hectares po. Titulado po along Barangay Road. May linya po ng kuryente at may source po ng tubig, bukal. At may sapa po sa ibaba ng property. So dadalhin ko kayo doon. Ito po ay 1,000 per square meter, negotiable mga ka-farmland. So, about po sa negotiation ng presyo, i-direct po namin kayo sa may-ari ng lupa. Ito po ay mix po ang flat and slope. Pero bahagya lang po mga farmland. At ang kagandahan, sobrang dami po ng tanim na prutas. Yan po yung lansones. Nasa 800 puno po. Base po dun sa tagabantay kasi sila daw po yung nagtanim. And yung mga niyog at puno ng santol, ng saging na saba. Meron din pong mga kakao at guyabano and
Langka. So tayo ay papunta dun sa may bukal. Ayan mga ka-farmland po yung kanilang source ng tubig. At ang pinakabukal po ay nandyan po sa boundaryhan ng property. So doon pa po, padiretso pa. Kaya ang ginawa po nila ay ikinabit na po nila yung hose and pwede po yan na kabitan ng pump. So ayan po yung mga kawayan. Oh, dyan po nanggaling yung mga ipinagbabakod ni ma'am kasi madami. And nandun po yung sapa. Yan po yung boundaryhan ng property. Ay, ang ganda naman po ng ng sapa din eh. Malinaw po ang tubig. Bababa lang tayo mga farmland para maipakita ko po sa inyo. And mga farmland, dito po sa dulo ng property, ayan, nakikita nyo naman, panay lansones pa din po. Ayan po. So, ayan mga farmland, tayo ay bababa po dyan sa may ilog. Saan ko nga muna ang pintuan kung paano. Ayan mga farmland. So, punta tayo dito mismo sa tabi ng sapa. Wow, ang ganda. So, ang ginawa po nila dito para po tumaas-taas yung tubig niya. Inayos po nila yung yung mga bato. Ang lamig. Ano? Wow, sarap. Ayan o. Ayan, mga farmland, ito po ay boundaryhan po ng property. Ang ilog po. Ilog o sapa. Ayan, nakakatuwa naman mga farmland. Oh. Para po sa mga client ko na mahilig po sa mga ganito, sa may mga sapa po or ilog and bukal, isa na po ito sa maganda din pong property at nakakatuwa po kasi puno po ng mga pananim yan. Inuulit ko mga farmland, ito po ay located po sa Barangay Kabubuhayan po ng Nagcarlan, Laguna. So ito po ay part ng Laguna at dyan lang po malapit din po sa may Mount Banahaw. So ang Nagcarlan po ay malamig po ang klima. And wala pong baha kasi mataas po ang location ng Nagcarlan. Mga farmland, galing na po ako dyan sa sapa, sa boundaryhan ng property. At paakyat na po ulit ako at para ma-vlog ko po yung bahay. Yan po yung hulungan din ng pag may mga manok po. Ayan, so nandito ako sa area po kung saan po yung bahay. Ito po yung bahay, yung tuluyan dito. At ayun po yung boundaryhan ng property. Ayan. So napakaginhawa po mga farmland. Magtayo ka lang po dito ng kubo, bakasunan.
So yung kung for retirement po, yung mga kaibigan nyo po, luwag na luwag pa dito, invite nyo lang po sila at siguradong matutuwa. So pwede din pong i-develop as camping site. At ang kagandahan, meron po silang ilog na pagtatampisawan. Nakita nyo naman kanina mga ka-farmland. So ito po yung area po nitong kubo dito. Ayan, tingnan nyo mga farmland, katuwa naman dito. Talagang ginamitan ni ma'am ng panay kawayan. Dito po ulit tayo sa may gate. And umpisahan natin dyan sa daanan talaga niya. Papasok dun. So ayan, ang Mount Banahaw. So kitang kita, yun nga lang yung ulap niya is mababa. Hello, shout out po sa aking mga kapwa co-agent dito sa Nagcarlan, Laguna. More deals to us po. Ayan, so ito po yung daan papunta doon sa kubo. Ayan, so proceed tayo. Pasok tayo dito sa kubo nila. May mga halaman si ma'am dito. Ayan, Ayan. So ito po. Pasok po. Ay, isang open. Kumbaga ito lang po yung tinutuluyan nila dito. Ayan. So pagpasok nyo, dining area at open space siya. Ayan. Tapos ito yung kusina at ayan na po ang pintuan sa likod. So labas tayo. Dito tayo sa likod na bahagi. Ito yung CR. Saan bandaan? Papunta sa CR. Ayan, so pagpasok natin, ito pala yung pintuan ng CR, hindi ko nakita, pasensya na. So ayan po, ayan ang CR. Ayan. Ito po yung pinakapahingahan nila dito sa farm. So inuulit ko mga farmland, ito po ay located po dito sa barangay po ng Kabubuhayan, Nagcarlan, Laguna. At ito po ay 1.3 hectares po. Titulado po ito mga ka-farmland. At 1,000 pesos per square meter. Negotiable naman mga ka-farmland. So, upon viewing po, bahala na lang po kayo makipag-discuss kay seller about sa presyo. Ito mga ka-farmland ay estimated 1 kilometer from National Road. And 300 to 400 meters po yung rough road. So, accessible naman po at pasok na pasok ang sasakyan. Mountain view po, overlooking po ang bundok ng Kalisungan at bundok po ng Banahaw. So, mga kamad, medyo hinahapo lang po at inikot ko po ang kabuuan ng property. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. Maraming salamat po sa aking followers, viewers, and subscribers po. Naway po, mag-iingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye-bye. Maraming salamat sa inyo.